Plano mo bang magpakabit ng Converge? Or baka mamaya, Converge ka na? Anong plan nga ba yung dapat sa'yo? Or kung Converge ka naman na, dapat ka bang mag-upgrade? Dapat ka bang mag-downgrade? Sulit ba yung Wi-Fi yung plan mo ngayon? Ano ba yung tama para sa'yo? Bago pala kayo mag-go sa Converge, tanong nyo muna sa kapitbahay nyo kung anong internet nila. Tapos kunwari, Converge yung internet nila, tapos basura, wag na. Wag na kayong mag-converge kasi malamang pag nagpakabit kayo, yung problemang na-experience ng kapitbahay nyo, may experience nyo din. Time na para mag-check sa either Globe, PLDT, or kung ano mang maayos na internet provider sa inyo. Simulan natin dito sa Game Changer. Easy 1.8, Game Changer Elite 5000. Wag na. Lumayo ka, basura to. Kasi, for 400 Mbps, kunin mo na lang itong 1599. Kevin, merong plus 200 lang sabi nila, game changer daw to. Hindi. Ang gagawin lang dito, bibigyan ka lang ng gaming router na 200 a month. Totoo lang, okay naman yung normal na router lang At saka, for over ilang months, for every month, babayaran mo ng 200. Papayag ka nung nirerentahan mo yung router, hindi talaga sa'yo. Ano yun? Basura to. Basura tong game changer na to. Wag to. Ito namang surf to sawa. Kailan nyo to kakailanganin? Kung kailangan nyo na talaga ng wifi, tas gusto nyo yung pinakamura na plan ni Converge, ito yon 700 for 30 days. Ang pangit lang sa kanya, kung gusto nyo mag-LAN cable, hindi pwede. 6 na connection, kung 6 ang cellphone nyo, hanggang 6 lang talaga. Installation fee, may installation fee siya. Hindi tulad ng ibang plans, wala na installation fee. Tapos kailan nyo ba siya pwedeng kailangan? Kunwari, palipat-lipat ka ng inuuwian per week. Kunwari, tuwing weekends ka lang, nasa Manila. So, babayaran mo lang doon, 2 days lang. Tapos, babalikan ng kung saan man lugar. Doon ulit, meron ka ulit isang surf to sawa, babayaran mo yon certain days lang ulit doon. So, ganun siya. Imbis na dalawang plan ang babayaran mo, dalawang punong 1,600 o 1,350, ang babayaran mo lang yung araw na i-stay mo dun sa lugar kung nasan ka. Ito namang surf to sawa. If kailangan mo lang ng more than 50 Mbps, well, dito ka na. Kaso, wag mo tong kukunin kung mas marami than 8 yung devices nyo sa bahay kasi hanggang 8 lang yung makaka-connect. Tapos, again, disabled yung LAN port niya. So, hindi mo yan pwedeng, kakabitan na lang namin ng router yan na isa, tapos doon kami ko-connect. Hindi pwede kasi disabled yung LAN port. Plus, may installation fee. So, magagamit mo lang to pag kailangan mo ng more than 50 Mbps. I suggest gamitin mo lang to pag kailangan mo ng more than 50 Mbps. Tapos, mas marami kayong, dalawa lang kayo sa bahay, tatlo. Ayun. Ito namang Converge Fiber Time of Day. I suggest wag nyo muna itong kunin. Magsimula kayo dun sa pinakamababa nila, 1,350 or sa 1,599. Kasi, guys, libreng magpa-upgrade. Walang bayad. Pero, pag magda-downgrade ka from mas mahal na plan to mas mura, may bayad. So, I suggest dun muna kayo dito. Pag nakulangan sa 200, upgrade. Pag nakulangan sa 400, sige, mag-time of day ka. Ngayon lang. Ito namang Converge Fiber na may Netflix. Kunin nyo lang to kung nag-Netflix talaga kayo. And check nyo rin ba kung sulit. Kasi ito pala ang nakita akong catch ko nito. If sakaling gusto mo ayaw mo nang mag-Netflix, paano pag magda-downgrade ka ng plan? Baka magbayad ka sa kanila. Alam ko may bayad yan Dati nagtanong ako, 1,000 ang pagpapa-downgrade Hindi ko alam kung nagbago na ngayon. So, wag nyo siguro tong kunin kasi malalock up kayo na matik magbabayad kayo lagi ng Netflix. Siguro kunin nyo lang talaga to kung sa tingin nyo forever na kayong magne-Netflix at wala kayong balak mag-downgrade kahit kailan. Okay, last na. Dun sa mga yung Converge Super Fiber X. Yung pinaka-basic na plan nila, mga basic, walang dagdag na cheche boreche. I suggest, sort of daya to dito Huwag kayong mag 1,000 Mbps agad. Kahit na tingin nyo ito yung kailangan nyo.
simulan nyo sa pinakamababa, 200 Mbps. Tapos, kapag tingin yung kulang, mag-upgrade kayo sa next sa 1599. Kung kulang pa din dun sa 800 Mbps, 2099. And if kulang pa din dun na sa 1000 Mbps. Kevin, bakit ganun? Kasi guys, ang pagpapa-upgrade, libre. Ang pag-downgrade, may bayad. So, paano kung kinuha mo 2599? Gusto kailangan mo lang pala 1349. Bayad ka pa. Doon ka na magsimula sa pinakamaba. Mabilis lang naman mag-upgrade to eh. Like, tatawag mo lang sa kanila, email mo lang sa kanila, boom, doon ka na sa next na plan. So, ayun lang. Maganda pa pala to kasi libre. Alam ko sa ngayon, libre yung installation niya. Yun lang. Salamat. Sana nakatulong sa inyo to. Bye-bye.